Yung mga Pilipino nagikinig na yun, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan, insist on Philippines, previous province. Eh, karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin ng lahat ng may concern dito. Merong nagsasabing itong si Marcoleta, traidor to eh. May mga ganon. Traidor, Chinador to eh. Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. At ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Baka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun. Kasi, Kadante. kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo medyo ano ba talaga malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of context? Senator Rodante Marcoleta, kakasuhan ng treason si former Associate Justice Antonio Carpio. Dito na magkakaalaman sino ba talaga ang traidor sa ating bayan. Okay, mag-react na naman tayo kay Tinig ng Karunungan, isang kaanib sa INC na vlogger na parang siya ang abogado kay Senador Rodante Marcoleta. Napansin ninyo mga kapatid na sa unang bahagi sinabi niya na sasampahan ng kasong treason si retired Associate Justice Antonio Carpio ni Senador Marcoleta. Kaya sabi niya dito na magkaalaman. Sino ba ang tunay na traidor sa ating bayan? Alam natin na si Senador Marcoleta ay isang abogado, di ba? Pero sa issue kasi ng debate, siya ang naghamon, tinanggap yung hamon niya. Si Carpio ang tumanggap. At ngayon, ang Integrated Bar of the Philippines ay sila ang mag-sponsor sa venue at moderator. Pero parang di pa natin narinig na tatanggapin ni Senador Marcoleta ang offer ng Integrated Bar of the Philippines para sa debate. Merong bago na naman siya. Nagbanta siya na sampahan ng kasong treason si retired Associate Justice Antonio Carpio. Kaya nga, alam naman ng karamihan, abogadong-abogado si Senador Marcoleta. Dapat unawaing mabuti. Ano ba yung mga elemento sa kasong treason batay mismo sa batas sa ating bansa? Bakit maraming mga eksperto dito ang nagsasabing mali ang ganitong banta at mas lalong nalulubog ang argumento ni Senador Marcoleta? Bakit? Ano ba ang treason ilalim sa ating batas? Simple naman, makita naman yan. Article
114 ng Revised Penal Code sa ating bansang Pilipinas, mga kapatid. Ang treason, una, may mga elemento yan. Ang pagsasagawa ng digmaan laban sa Pilipinas. Pangalawa, yung pagbigay ng tulong and comfort sa kaaway sa panahon ng digmaan. So, yun ang mahalagang mga elemento sa kasong treason. So, ibig sabihin, may aktual na digmaan. So, kung saan nasangkot ang Pilipinas at ang ibang bansa. And then, yung akusado ay Filipino citizen o resident alien. So, may malinaw na gawa ng pagtulong sa kaaway mismo. So, kailangang mapatunayan ng dalawang saksi sa isang hayag na gawain. So, o kaya'y merong pag-amin doon sa korte. Kaya ang tanong, bakit mali ang banta ng treason at mas lalo pang nalulubog ang argumento ni Senador Marcolita? Alam nyo ba? Dahil una, walang umiiral na digmaan sa kasalukuyan. Hindi nakipagdigma ang Pilipinas sa China o sa ibang bansa. Kahit pa may tensyon sa usaping West Filipino Sea. Kung walang digmaan, ibig sabihin, walang maaaring kasong treason. Ang pagbabanta ng kasong treason laban kay Retired Associate Justice Antonio Carpio, napakahina na legal na basihan. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi sapat ang political disagreement para magiging treason na ang kaso. Kaya samahan ninyo ako, tatalakayin natin ito, mag-react tayo, lalo na ni Tinig ng Karunungan na isang INC. Samahan mo ninyo ako. Kumusta? Welcome. At may reaksyon na naman si Tinig ng Karunungan. Pero bago dyan, napatanong ako sa sarili, tinignan kanya nila ang elemento, kahit kasi Senador Rodante Marcolita, di ba? Abogado siya. At hindi lang, basta abogado, mambabatas si Senador Rodante Marcolita. Pero, hinintay ng karamihan kung guna ba siya sa debate na siya mismo ang naghamon na tinanggap ni Retired Associate Justice Antonio Carpio. Wala pa tayong narinig na tinanggap na niya. Pero naglatag siya ng mga conditions. At ang Philippine Integrated Bar of the Philippines, yon, sila ang mag-sponsor. Pero may bago na naman na controversial. Bakit controversial? Imagine, sasampahan ni Senador Rodante Marcolita ng kasong treason si Retired Associate Justice Antonio Carpio na kung sisilipin natin batay sa Revised Penal Code, ang mga elemento sa treason absent naman. Kaya sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, inanyayahan natin, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. So, dapat alam natin ito mga kapatid na napaka mainit na talakayan na yon na pati na itong kaanib ng INC, alam naman natin na si Senador Rodante Marcolita ay isang kaanib ng INC, di ba? Iglesia ni Cristo. Okay. Pakinggan natin ang kanilang argumento. Pero kung saan man kayo nagsubaybay ngayon sa ating live streaming,
Naniyahan natin i-comment ninyo kung saan kayong lugar ngayon nakabase. At lalo na sa mga OFW sa iba't ibang bahagi sa bansa at sa labas ng bansa, paki-comment kung saan kayo nakabase para alam natin saan nakaabot ang ating talakayan ngayon. Oh. So, welcome sa lahat nating mga taga-subaybay sa ating talakayan. May nag-comment dito, USA. So, ayaw nyo lang na may Senador Marcolita kasi INC siya. Katoliko ako, solid, pero sa kanya ako dahil nasa tama siya. Sige. Punta muna tayo sa usaping susi. Diba? Tama ba yon na nagsisinungaling si Senador Marcolita? Pangalawa, yung usapin kaugnay sa pagbanta ng tinatawag na kasong treason. Alam nyo namang abogado si Senador Marcolita. Ang tanong dito, treason ang binabanggit niya. Kaya kung kasong treason ang binabanggit niya, yun bang mga elemento sa kasong treason batay mismo sa Revised Penal Code 114, present ba yun? Para sampahan niya si Carpio ng treason. Yeah? Sige, para maunawaan ninyo mga kapatid, mag-react muna tayo dito kay Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC. Wala naman tayong tutol na dapat yung mga kurakot ay mananagot talaga. At yun ang kadalasan na sinabi nila. Isa na diyan na nag-expose ay si Senador Rodante Marcolita. Pero ang tanong kasi, kung walang tinatago si Senador Rodante Marcolita, bakit yung usaping susi, ay meron siyang itinatago doon. Kaya yun ang dahilan na sinampahan siya ng kaso. So, di na natin patatagalin pa sa pagkakataong ito. Yung bahagi lang muna, yung kabuoang video, dahil medyo mahaba yung kabuoang video, at yung bahagi lamang ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC, vlogger, at nagtalakay dito sa usaping kasong treason. Hindi ko mo binanggit ng isang abogadong mambabatas. At parang may abogado naman siya na si Tinig ng Karunungan na kaanib at kapatid niya sa INC. Tama na. Kaya mag-react tayo kaugnay dito. Punto por punto. Pakinggan natin si Tinig ng Karunungan. Senator Rodante Marcolita, kakasuhan ng treason si former Associate Justice Antonio Carpio. Ayan. Senador Rodante Marcolita, kakasuhan ng treason si Retired Justice Associate Antonio Carpio. Ang tanong kasi dito, bakit mas lalong nalulubog bilang abogado, bilang mambabatas, at maling hakbang yung pagbanta niya sa kasong treason. Pero bago dyan mga kapatid, di pa natin na rinig, di ba? Binanggit ba niya na tinanggap niya ang debate? Dami na nag-abang dito. Kayo, inabangan ba ninyo itong debate na maganap nila ni Carpio at ni Senador Rodante Marcolita? Inabangan talaga. Napakaganda ito para sa education, mga kapatid, no? Pero punta muna tayo nitong sabi ni Tinig ng Karunungan. Rodante Marcolita, kakasuhan ng treason si former Associate Justice Antonio Carpio.
Yan. Kakasuhan ng treason si Retired Associate Justice Antonio Carpio. Yun ang banta ni Senador Rodante Marcolita. Pero bakit mas lalong nalulubog at nadidiin dito ang kanyang argumento? Dahil kung bubusihin niyong mabuti mga kapatid, tingnan niyo, pakibasa naman, Revised Penal Code, Article 114. Hindi pasok sa legal na definition ng treason sa ilalim mismo ng Revised Penal Code sa Article 114 ang banta na sasampahan si Retired Associate Justice Antonio Carpio. Ulitin ko, ang kasong treason may dalawang malinaw na elemento batay mismo sa batas sa Pilipinas. Una, may gera ang Pilipinas laban sa ibang bansa. May nangyari bang gera ngayon? Laban sa ibang bansa. Ikalawa, yung akusado ay nakipagdigma laban sa Pilipinas o kaya'y nagbigay tulong o aliw ng kaaway. Yon, mga kapatid. So, tingnan natin. Reality check lang. Wala namang deklarasyong gera. Digmaan sa Pilipinas laban sa China. So, ibig sabihin, kung walang gera, walang kasong treason. Basic criminal law principle iyan. Kaya, di ba, abogado si Senador Marcolita at maliban na si abogado, siya ay mambabatas pa. So, ibig sabihin, yung pagbanggit niya sa programa, sasampahan niya ng kasong treason, abay, masamang estratehiya yan bilang isang abogado. At hindi lang abogado, mambabatas pa. Ang pagbanta ng treason, mga kapatid. Kasong treason, hindi naman tugma sa legal requisites. Kaya ito'y nagmumukha lamang political intimidation. Bakit? Nagpakita ng maling aplikasyon. Maling aplikasyon sa ating batas. Maaring nagmukha talaga ito, mga kapatid, na publicity stunt. Sa korte pa, mabilis itong madismiss. Sa preliminary investigation pa lamang. Bakit? I-absent yung mga elemento. So mas lumalabas na yung panig ni Carpio, kapag sampahan ng kasong treason, mga kapatid, absent naman yung mga elemento, di yan lulusot. Alam naman natin na si Carpio, dating Supreme Court Justice. So, lalabas dito na political ang motibo. Mas mapag-usapan pa ang argumento ni Carpio sa West Philippine Sea. Pero ang hinihintay talaga, mga kapatid, kung tanggapin ba ni Senador Rodante Marcolita, pagtanggap din ni Carpio sa debate. Kaya sa argumentong ito, mga kapatid, sandali muna parang mukhang humina tayo ngayon. Sandali muna. Parang humina tayo. Okay, sandali. Okay na, bumalik na. Internet natin pumanig yata sa kay Tinig ng Karunungan at kay Marcoleta, no? Sa pagtalakay natin, medyo humina ang internet natin. Pero sige lang, pag mawala tayo, tatalakayan natin ito muli, mga kapatid. Napakaganda ito for education purposes lamang, no? Okay, tuloy muna natin.
Ulitin ko, si Senador Rodante Marcolita ay isang kaanib ng Iglesia de Cristo. Si Tinig ng Karunungan ay isang kaanib din ng Iglesia ni Cristo. At sa pamamagitan daw ng kasong treason. Ha? Sa pamamagitan daw ng kasong treason, mga kapatid, dito na daw malaman kung sino ang traidor ng bayan. Dito na magkakaalaman sino ba talaga ang traidor sa ating bayan. Dito na nating mapapatunayan kung sino ba ang totoong taksil sa bansang Pilipinas. Kasi mga kababayan, naisip ko po si Carpio kasama si Batong Bakal, isama na natin si Tariela. Kapag sila ay nagsasalita Bago dyan, mga kapatid, dito muna tayo mag-react sa sabi ni Tinig ng Karunungan na dito na daw umano malaman sa kasong isasampa ni Senador Rodante Marcolita, sino ba ang totoong taksil ng bayan? Ang pahayag nitong si Tinig na Karunungan na ang kasong treason laban kay na isasampa ni Senador Rodante Marcolita kay retired Associate Justice Antonio Carpio, mapapatunayan na daw kung sino ang tunay na taksil ng bayan. Hindi ito ganoon ka simple, mga kapatid. Bakit? Nauna na nating tinatalakay, yung mga elemento lang sa kasong treason. Kaya nagtaka tayo, bakit sinabi ni Senador Marcolita, treason ang isasampa niyang kaso, maliban lang kung maghain siya ng amendments sa Revised Penal Code Article 114. Dahil sa ilalim ng ating batas, ang treason ay may mahigpit na definition. Ayon mismo sa Article 114 ng Revised Penal Code. Ulitin ko, ang treason, pagkakaroon ito ng digmaan ang Pilipinas laban sa isang kaaway na bansa. At pagbibigay ng tulong at pakipagkampi sa kaaway. So ibig sabihin, hindi sapat ang hindi magkakasundo sa polisiya sa usapin ng West Philippine Sea, mga kapatid. Para agad tawaging treason na ito. Kailan may actual na pakipag-alyansa o gustong tumulong sa kaaway, yun ay sa panahon ng digmaan para sabihing treason ang kaso. So, ibig sabihin, alam naman natin na si retired Associate Justice Antonio Carpio ay kilala siya sa matinding panindigan, lalo na sa arbitral ruling sa Pilipinas laban sa China at sa susulong ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. So ang ganitong posisyon, tama man o mali sa pananaw ng iba, ay isang legal at pampublikong advokasya. Hindi yan otomatikong ebidensya ng pagtataksil sa ating bansa dahil tumutulong siya sa kalaban ng ating bansa sa panahon ng digmaan. Paki-review ninyo sa elements ng treason. So, okay. Ito pa ang argumento ni Tinig ng Karunungan. kay Senator Rodante Marcolita ng mabibigat at maaanghang na mga pangungusap, aba yung tono ng kanilang mga ipinapahayag nila laban sa butihing senador, lumalabas para bagang si Marcolita nga ay traidor, taksil sa bayan, kasi sinasabi nila maka-China. Di po ba kinador daw ng China? Ngayon, naisip ko, kung talagang traidor... Okay. Yun. Sabi niya sa pahayag nila ni Antonio Carpio, ni J. Tariela at si Batong Bakal, lumalabas daw na parang ginawang traidor si Marcolita. Pero yung salitang parang, yun ang pagbasa lang ng damdamin. Diba? Pagbasa lang ng damdamin. So tama ba? Yung salitang parang ginawang traidor, dapat mayroong ebidensya talaga batay sa kanilang pahayag na ginawang traidor. May pahayag ba na nagsabi si Tariela na traidor talaga si Marcolita?
may pahayag ba si Batong Bakal na nagsabing traidor talaga? May pahayag ba si Carpio na nagsabing traidor talaga si Marcoleta? Wala, di ba? Pero tandaan natin, yung pahayag ni Marcoleta na i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Pero kinalaunan, pinabulaan niya na hindi daw umano niya sinasabi na i-give up yon. Out of context lang daw umano. Kaya nga, ayon kay Katunying, pinanood daw niya ang video. Tiningnan niya, asang bahagi dito ang out of context? No? So ang tinatawag na, alam naman natin, ang tinatawag na Kalayaan Island Group, bahagi iyan sa inaangking teritoryo ng Pilipinas mismo sa West Philippine Sea. At sakop iyan sa pambansang interes at soberanya. So sa ilalim ng 1987 Constitution, tungkulin ng Estado na ipagtanggol ang teritoryo nito. So, mas mahalagang tanong dito, ang pagmungkahi ba na bahagi ng diplomatic strategy, yung pagmungkahi ni Senador Marcoleta na i-give up na lang, pero kinalaunan sinabi niyang hindi totoo daw. Pero paano ibura yung video mismong malinaw na sinabi niyang i-give up na lang, di ba? Balik muna natin yung bahagi ng video mga kapatid. Malinaw naman yun. Sinabi talaga niya, ito ang video. Yung mga Pilipino nakikinig na yun, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan, insist on Philippines previous province. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una na sasagupa dito. Kaya dapat po mas interesado kayo kaysa sa amin. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Itong napakadaling intindihin, hindi ko maintindihan kung bakit ayaw intindihin nung lahat ng may concern dito. Merong nagsasabing itong si Marcoleta, traidor to eh. May mga ganon. Traidor, Chinador to eh. Chinador daw, parang ganon. Ganon? Merong ganon? Chinador? Chinador daw. At ibig sabihin siya ay makapili para sa China. Baka China. Tapos, ito namang iba na nagsasabing, ano ba masama sa sinabi ni Marcoleta? May ganon. Tapos, ito medyo nagpapaliwanag si Senator Marcoleta rito na taken out of context daw. Yung binanggit niya na i-give up na yung KIG, yung Kalayaan Island Group. Pinanood ko tuloy ng buo eh. Yung pinadala ni Jen Subarjaga. Sabi ko, saan parte kaya dito yung out of context? Dapat ipaliwanag ni Senator Marcoleta yun. Kasi, kapag yung tayo periodista, kumbaga journalist na tayo, medyo ano ba talaga malinaw ano ba talaga ang bahagi doon ng out of context? Senator Rodante Marcoleta, kakasuhan ng treason si former Associate Justice Antonio Carpio. Dito na magkakaalaman sino ba talaga ang traidor sa ating bayan. May nag-comment dito. Reason ba daw umano ang isasampa o reason? Kayo nga talaga, ano ba? Okay, tuloy natin ang ating pagtalakay mga kapatid. Kaugnay dito, no? Treason ba umano o reason? Okay, tuloy natin ang pahayag kaugnay dito. Si Marcoleta, kung talagang taksil sa Pilipinas si Marcoleta, bakit hindi sila
nagsampa ng kasong treason laban sa senador. Oh, yan. Kung talagang taksil si Senador Marcolita umano, bakit hindi sinampahan nila ni Carpio at iba pa ng kasong treason si Senador Marcolita, di ba? Ang argumento na maka-China si Marcolita at tinatawag itong Chinador, kaya bakit daw hindi kakasuhan ng treason ni na Carpio at Tariela? Alam nyo, sa argumento, ito'y tinatawag na false dilemma. False dilemma. Maling pag-unawa sa batas tungkol sa treason. Atin ang sinabi na kung sisilipin lang ninyo ang Artikulo 114 sa Revised Penal Code sa batas sa ating bansa, napakalinaw. Ang treason may malinaw na mga elemento na dapat masunod. Una, may giyera ang Pilipinas laban sa isang bansa. Ikalawa, yung akusado ay nagbigay tulong o ginhawa sa kaaway sa ating bansa. Pero, kung ang pag-usapan natin ay treason, sa kasalukuyan, wala namang declared war ang Pilipinas laban sa China, di ba? Walang digmaang nangyari. Kahit may mga aligasyon na maka-China o may mga nagtawag pang Chinador daw, si Senador Rodante Marcolita, hindi ito automatikong pasok sa mga elemento sa kasong treason. Ang pagiging pro-China sa pananaw ng iba mga kapatid ay maaaring isyo ng polisiya o pananaw lamang sa foreign policy. Ngunit hindi agad ito kriminal sa pagtataksil ilalim mismo sa ating batas kung sisilipin lang ang Article 114 ng Revised Penal Code sa ating bansa. Di ba? Yun ang mga elemento. So, ang argumento na maka-China si Senador Rodante Marcolita, base lang yan sa naunang payag niya. Bakit pinapaboran nila isuko na lang yung Kalayaan Island Group? At sa huli, sinabi niyang, di naman umano, binanggit niya. Pero kahit sinabi niyang di binanggit, di mabura yun. Narinig niyo na, nasaksihan niyo naman. Malinaw ang pahayag talaga ni Senador Marcolita. Yung treason po na yan, talagang napakabigat po na kaso yan. Pag napatunayan talagang ikaw ay traidor sa ating bayan, ako po, may pagkakataon, hindi ka na makakasampa ng anumang posisyon. May posibilidad. Yan, totoo. Mabigat talaga. No, tama si Tinig ng Karunugan. Mabigat ang kasong treason. Hindi reason ha, treason. Ngunit sa usaping legal, sa usaping batas, hindi sapat na mabigat ito sa damdamin o sa politika. Kailangan talaga itong papasok sa malinaw na elemento ng batas, lalo na sa treason. Ulitin natin, sa ilalim ng Revised Penal Code, sa batas ng ating Pilipinas, particular na sa Article 114, ang treason ay may dalawang pangunahing elemento. Kaya, yung sinabi ni Tinig ng Karunungan, dapat sinampahan si Marcolita kung talagang nagsaksil siya ng kasong treason. Hindi agad ganyan. Ang tanong, pasok ba sa elemento ng treason? Na ang unang elemento, may digmaan na nangyari. Pangalawang elemento, ang akusado ay Pilipino o kaya resident alien sa Pilipinas at siya ay tumutulong sa kaaway ng ating bansa. So kung walang aktual na digmaan ang Pilipinas laban sa isang foreign enemy, hindi agad ito maaaring pumasok sa sinasabing treason. Diba? Kaya nagtaka tayo. Abogado si Senador Marcolita, mambabatas pa. Ba't treason ang binanggit niya? Ha? Diba? Oh. So si
Ricardo Kaolinan, sabi niya, parang marunong din si Tamper. O sige nga, parang kaanib ito sa iglesia ni Manalo. Okay, so, kung kaanib ka sa iglesia ni Manalo, Mr. Ricardo, Kaolan? Oh. Kung kaanib ka, natural na lamang dahil si Marcolita ay kasama sa inyong grupo, di ba? Pero ang tanong, kung mali ang aking pahayag na ang elemento ng treason, Mr. Ricardo, yung binanggit na yan, sabi niya, "Hoy, tumigil ka." Ang inyong grupo nga na Iglesyang Tatag ni Felix Manalo hanggang ngayon hindi pa tumigil sa pagbanat sa pananampalatayang Katoliko. Ang mga miyembro ninyo kasama ninyo. Pati na si Tinig ng Karunungan. Tama ba yung ikinakalat niya? Balikan natin. Kung mali ang pahayag ko, mali ba ang mga elemento ng treason na nasa Article 140 ng Revised Penal Code? So, ibig sabihin, itong mga kasama mong ANC na Tinig ng Karunungan at si Marcolita, tama siya sa pagsabi, sampahan niya ng kasong treason. Kahit ang kasong treason ay may mahalagang elemento. Kailan ito papasok na treason ang kaso? Mali ba yun? Kung gusto ninyong tanggalin ang mga elemento sa Article 114 ng Revised Penal Code sa batas sa Pilipinas, si Marcolita, mambabata siya, dapat itong Article 114 ng Revised Penal Code ay babaguhin muna niya. Babaguhin muna niya. Okay. Balik tayo mga kapatid, di ba? Kaya, tama ba yung sinabi ni Tinig ng Karunungan na kung si Marcolita ay nagtaksil sa ating bayan, dapat sampahan siya ng kasong treason nila ni Retired Associate Justice Antonio Carpio. Ang tanong, sapat na ba dapat sampahan ng kasong treason kung absent naman ang mga elemento ilalim mismo sa Revised Penal Code sa batas sa Pilipinas, particular na sa Article 114? Kung mali ako, tama ka. So anong batas? Nasabi niya, "Oy, Talibong, tumigil ka na," sabi ni Richard. Kaulan? Bakit? Masakit ba kung malantad ang katotohanan? Masakit ba? Na dapat tanggapin ninyo na kahit abogado pala, magkamali din sa pag-unawa, di ba? Imposible naman kung wala siyang nag-advise kaugnay diyan o diretso na lang napahayag niya yan sa programa. Pagkatapos sinakyan agad ni Tinig ng Karunungan. Kaya, nag-react tayo. Sabi niya na mabigat ang kaso. Totoo namang mabigat ang kaso sa treason. Yun ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Totoo. Kasong treason, mabigat yan. Pero, yung usapin na treason, dapat pasok yung mga elemento. Hindi lang dahil may banta na sampahan, pero absent naman ang mga elemento, kaugnay diyan, na nauna nating tinatalakay mga kapatid. Kung mali ako, sige nga, ilatag ninyo ang elemento ng treason para ipakita ninyo mali ako at tama si Marcolita at ang Tinig ng Karunungan. So, ibig sabihin, yun lang. Kung walang digmaan ang Estado laban sa
kung kaaway na bansa, mga kapatid, kung walang direktang pakipag-alyansa sa kaaway, yung mga elemento na yan, kung walang aktual na pagbibigay tulong sa enemy of state, so, dito, pasok mga kapatid, dito, pasok yung elemento ng treason. Sa binanggit natin, may nangyaring digmaan, may nakipag-alyansa, may aktual na nagbibigay ng tulong. Pero kung wala yan, edi, walang ebidensya ng treason. Diba? Ayun, balikan natin dahil ayon kay Tinig ng Karunungan na isang INC, meron daw umanong ebidensya ng treason. Treason ba o raison? Hindi ka na makakahawak ng anumang opisina sa ating gobyerno dahil sa ikaw ay nagtraidor. Ngayon, mga kababayan, si Senator Rodante Marcoleta, talagang salita sa salita, sinabi niya, I will charge you treason. So si Senador Marcoleta nagsalita talaga, I will charge you treason. Kaya yung sinabi ni Senador Marcoleta na sasampahan niya ng kasong treason, yun ba'y batay sa mismo sa nag-advise kaniya, legal advisor niya, na sasampahan ng treason? Dapat i-review muna, ano ba definisyon ng treason? Ano ba mga elemento ng treason? Tuloy natin. Bakit? Abay, may pinanghahawakang matibay na ebidensya. Merong grounds si Senator Rodante Marcoleta na pinaniniwalaan niya na yung ebidensya na yun, matibay yun. Yan. May matibay talaga na pinaghahawakang ebidensya daw si Senador Rodante Marcoleta laban kay Retired Associate Justice Antonio Carpio. Balikan natin mga kapatid. Ang krimen ng treason ay malinaw ang definisyon sa batas. Ayon mismo, pakibasa naman. Article 114 ng Revised Penal Code. Ang treason ay maaari lamang maganap kung may umiiral na digmaan. Kung saan ang Pilipinas at yung kalaban ay isang dayuhang bansa at yung isang tao, halimbawa si Carpio, ay nagbigay ng tulong and comfort sa kaaway sa digmaan. So, ibig sabihin, kung walang digmaan, wala ring elemento ng treason. Simple at malinaw iyan sa batas natin, sa Article 14 Revised Penal Code. Kaya kung sinasabing may matibay na ebidensya ng treason, ang unang tanong diyan, nasaan ang digmaan? Nasaan ang digmaan? Sino ang opisyal na kinikilalang kaaway ng Estado na tumutulong sa kalaban ng ating bansa? So, hindi nagiging matibay ang ebidensya kung kulang ang pinaka-basic na requirements ng krimen. Kung walang digmaan, ibig sabihin, walang treason, di ba? Okay. Tuloy natin. Na yun ay mapagbabasihan para ang isang tao ay ma-charge ng treason. Sila Carpio, ano ang kanilang pinanghahawakan? Character assassination, sympathy, pag-iwas, pagtago ng mga lihim na si Marcoleta ang nagbubunyag ngayon. Kaya hindi nila masampahan ng treason itong si Marcoleta. Natural na lamang, hindi talaga masampahan ng treason dahil absent ang mga elemento sa Revised Penal Code sa Article 114. Pero yung pahayag niya na character assassination daw ang ginawa ni Retired Justice Antonio Carpio laban kay Senador Marcoleta, ito'y isang mabigat na akusasyon. Ngunit kung walang maipakitang tiyak na halimbawa kung alin ang sinasabi ni Carpio na paninira personal mismo, imbes na masagot yung argumento, yung tinatawag na ad hominem sa Latin. Yung tao ang inaatake, hindi yung argumento. So kung walang maipakita, nanatili yan na paratang lamang, akusasyon lamang.
So ano ang ebidensya ng character assassination? Ito ay, tingnan natin, ang definition din. Ano ba yung definition din sa character assassination? Yung tinatawag na ad hominem. Ad hominem, di ba? Ito po'y paninira sa reputasyon ng isang tao sa pamamagitan ng personal na atake. Halimbawa, dami na ng komento dito. Ang comment nila na ako daw ay tampered. Yun ay personal attack, di ba? Hindi yung argumento. Pero, di nila napansin na yung niyakap nila na sikta ay tampered sa tunay na iglesia, di ba? Okay, balik natin. Dapat ilatag din, ano ba ang paninira sa reputasyon na ginawa ni retired Associate Justice Antonio Carpio kay Senador Marcolita? Ano ang eksaktong sinabi ni Carpio na personal na attack? Alin doon ang hindi konektado sa legal o factual na isyo? So, may maling impormasyon ba siyang ibinigay na sadyang paninira, atake personal kay Senador Marcolita? So, ibig sabihin, kung walang malinaw na halimbawa, mga kapatid, paano masasabi na character assassination na daw ito? At hindi lang yan. Sabi pa niya, may mga itinago daw si Carpio na si Marcolita ang naglantad. Ay ma-charge ng treason. Sila Carpio, ano ang kanilang pinanghahawakan? Character assassination, sympathy, pag-iwas, pagtago ng mga lihim na si Marcoleta ang nagbubunyag ngayon. Kaya hindi... Yan. Pagtago ng lihim na si Marcoleta ang nagbubunyag ngayon. Muli, kailangan ding malinaw. Ano na particular na impormasyon o lihim ang itinago ni Carpio at yon ay inilabas ni Marcolita? Saang bahagi ng pahayag ni Carpio na itinago niya yon at inilabas ni Marcolita? Yun lang. Dapat hindi hanggang sa akusasyon lang. Kung hindi matukoy yung detalye, ang aligasyon ay manatiling haka-haka lamang, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi sapat sabihin character assassination o may itinago kung wala namang malinaw na ebidensya. Di ba? Sa debate kasi, ang dapat sinasagot ay argumento sa argumento, hindi yung malabong paratang lamang. Okay, tuloy natin mga kapatid. Nila masampahan ng treason itong si Marcoleta kasi wala silang ebidensyang maipapakita sa korte. Yan. Hindi daw masampahan ng kasong treason si Senador Rodante Marcoleta dahil walang ebidensya na maipakita sa korte. Ang pahayag na hindi masampahan ng treason si Senador Rodante Marcoleta dahil walang ebidensya ay isang diversion, mga kapatid. Kung ang pag-uusapan ay ang legal na posibilidad at hindi ang personal na aligasyon. Sa ilalim, ulitin ko, sa Revised Penal Code of the Philippines, napakalinaw na may mahigpit na elemento ang krimen ng treason. Hindi ito simpleng akusasyon lamang. Ang elemento ng treason sa ilalim ng Artikulo 114, ang akusado ay Filipino citizen, residente, may giyera sa Pilipinas laban sa ibang bansa. Siya ay tumutulong sa mga kaaway o tumutulong sa mga kaaway. Yun ang mga elemento. At may dalawang testigo na parehong overt act o kaya judicial confession ng akusado. So kung sinasabing absent ang mga elemento ng treason, mga kapatid, ang tamang punto dito, walang basihan ang treason kung hindi matutupad ang mga elemento na ito.
Lalo na kung walang declared war at walang enemy state sa legal na kahulugan. Hindi ito simpleng usapin na may ebidensya o wala, kundi ng legal qualification ng krimen. So ang issue ay umiikot sa political at constitutional debate. Kaya nga, dapat talaga mangyari yung debate Carpio versus Marcoleta, di ba? Oh, kayo ba ay manunood talaga? Inihintay ba ninyo ang debate ni Carpio versus Marcoleta? Kaya, napakahina ang argumento nitong si Tinig ng Karunungan na kung ang argumento niya ay paulit-ulit lamang mga kapatid na walang ebidensya. Pero, hindi nila tinatalakay kung may declared war ba, di ba? May enemy state ba? Legally. May overt act ba na may dalawang saksi? Then, hindi kumpleto ang legal analysis. Sa madaling salita, kung walang digmaan at walang kalaban, hindi papasok ang kasong treason. Hindi ito simpleng may hawak bang ebidensya, kundi pumasok ba ito sa legal definition sa mga elemento sa naturang krimen. Diba? Nauna nating sinabi, abogado si Senador Rodante Marcoleta. Maliban na siya abogado, mambabatas na ngayon sa Senado pa. So dito mapansin natin hindi sapat na abogado at mambabatas para sabihin tama na agad yung hakbang niya. Ang mas mahalaga ay tama ang legal na basihan sa usapin na banta na kaso laban kay Retired Justice Antonio Carpio, mga kapatid. Malinaw na may seryosong tanong tungkol sa mga elemento sa kasong treason. Ayon mismo sa Article 114 ng Revised Penal Code sa ating bansa. May dalawang, ulitin ko, pangunahing paraan para magkaroon ng treason. Di ba? Natalakay na natin. At may mahigpit itong requirement. Kailangang may existence ng declared war at may overt act na napatunayan ng dalawang testigo sa parihong akto. Yan, di ba? Oh. So, kung naniniwala si Senador Rodante Marcoleta na kulang o may depikto ang Article 114 sa Revised Penal Code para sa modernong konteksto, ang tamang proseso diyan bilang mambabatas ay maghain muna siya ng pag-amyenda sa batas. Hindi agad magbanta ng kasong tila hindi pumapasa sa kasalukuyang mga elemento ng naturang kasong treason. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi esyo kung sino ang mas makabayan. Ang esyo ay kung may sapat bang legal na elemento para sa kasong treason. At sa ngayon, wala. Maraming salamat. Hanggang sa muli.